Pwede kasi yun. Kasi may mga ganong kid na hindi siya initially picky eater, tapos kinalaunan, nagiging picky eater siya. Kasi paminsan, nagtatranslate ang sensory-seeking behavior. Usually, kapag may bagong event sa kanila, talagang nag-change ang behavior. Tapos, it's just that, na-discover niya through feeding, which is, syempre, as a parents, nako, pinakang concern nila yan na hindi na po kumakain. Yes, so ang tanong doon is, ano ba yung ginawa nila after noon? Ano yung ginawa nila? Ginawa ko sila, which is tinry pa rin po nilang i-feed. Like force feed? Medyo tinry Okay. nila mag-force feed. Tapos tinry nila na hayaan lang na explore yung food, kain lang sila together. Yun yung parang basics. Tapos, super naging worried nga sila. Kasi 1 week nang tinatry out nila yun. Kanin lang yung hindi niya kinakain o Kanin lahat? lang. Pero nagbe-biscuits po siya. Okay. So parang nagulat sila kasi nga from kumakain ng kanin to hindi. Verbal yung kid. Hindi po. Okay. May sensory issue. Madami po. Oh, ayun. May chance kasi na pwedeng i-consider, yun nga, pwede siyang i-consider na, yun nga, nagkaroon kasi ako ng reaction or nakakuha ako ng reaction doon, which is, I think, kinakrave niya rin talaga. So, feeling ko, pwede ding maging alternative kasi is magbigay sila, usually ang nare-recommend ko, meron sariling time sila one-on-one with the kid para at least, for example, ngayon kasi syempre as a baby or lahat nandun yung attention. So mostly, I would recommend na dapat meron ding separate time na siya lang, nasa kanya lang talaga yung attention ng mga parents. Na parang may enough playtime sila. Not necessarily both parents nandoon, pero meron siyang parang me time with the parents. Kasi, yun nga, yun yung nakasanayan yung routine eh. Yun din yung kine-crave niya. And then sa feeding naman, mostly, I would always recommend hindi pinapagalitan kapag ayaw kumain, pero hindi din yung parang ang ginagawa kasi, sige, kung ayaw mo kumain ng kanin, ito yung alternative, magmi-milk ka na lang. Ganon. So, ngayon, parang, ay, okay pala, na ito na lang yung So, or, yun nga, idadaan sa biscuits. So, ngayon, kailangan maging establish yung routine niya na, kunyari, kung magbe-biscuit ka, dito lang, snack time lang. Tapos, dapat merong, merong intervals. Kasi ang ginagawa, parang nag-grazing siya na kakain ako ng pakonti-konti ng biscuits para come lunchtime, kahit humindi ako, hindi naman ako gutom masyado eh. So, yun yung parang nagiging approach na ginagawa niya. Tapos, nakukuha ko pa yung attention ng mga parents. So, parang much better na, yun nga, ma-establish yung routine nung pagkain nila, at saka, yun din, meron ding establish or additional na separate na playtime with them. Parang kahit 20 minutes lang, pero dapat sila lang dalawa or Tapos maganda din na slowly or mabigay din na magpe-play sila together na it's okay na merong additional na bagong bata. Kasi kailangan niya ding hindi naman pwedeng lagi silang magkahiwalay. Kailangan niya ding masanay na they coexist together. They have to have it together. Ayun. Sa akin naman, ganito naman ang approach sa ABA, sa OT/ABA na perspective. Yung situation kasi na yan, the fact na sinabi mo na parang meron din siyang sensory issue, pwede kasi naging precursor yung situation at saka yun yung parang parang starting point. Pero hindi mo po pwedeng i-disregard na may sensory issue din siya. Baka mamaya later niya lang na-figure out na, kumbaga, hindi niya pa talaga masyadong bet. Pwede kasi yun. Kasi may mga ganong kid na hindi siya initially picky eater, tapos kinalaunan, nagiging picky eater siya. Kasi paminsan, nagtatranslate ang sensory-seeking behavior. Paminsan, before, nag-hand flapping. End up, nag-hand tapping. End up, nawawala yung hand flapping, hand tapping. Nag-iiba yung Kaya very important ang sensory profile. Ipa-profiling mo yung sensation niya, tapos ino-note mo kung ano ang sensation, kumaga ganun siya, parang i-identify mo. Sorry po, puti na yung sa utak ko. Pero tuwing kailan po dapat i-administer? Usually dapat before. Before dapat. May SSIPT may short sensory. So usually ilalatag mo na ngayon yun. Kasi yun questionnaire yun sa parents eh. Oo. Usually kapag ka mga kids, sa OT to yung mga kids natin na may OT,
Lalo na kung alam mong stimming na. The moment na yung stimming tapos non-verbal, automatic dapat meron. So, yun. Kung typical Okay. Ngayon, ang akin naman, ang perspective naman nun, kung aatakihin mo siya, kasi ang tumatakbo sa isip ko niyan, TOP, theories, personality, ordinal level, normal yun na medyo tumatagilid talaga pag may bago, right? So ngayon, ano ba ang reason nun? Usually kasi attention seeking. Tapos kanina diniscuss natin yung 4 na reasons of behavior, di ba? Tangibles, sensory, depende, i-identify mo kung sensory ba. Bakit? Kasi kung sensory yun, i-identify mo yung profile ng sensation. Ayaw niya ng soft, pero kumakain siya ng mga soft foods. Right? So, but you need to consider, kasi pwede mo rin siyang i-consider na baka nung interview mo lang, baka hindi nila napansin. Right? Hindi nila entirely napansin. Nung interview lang, yung sinasabi lang. And then, kunwari, nanganak ko si mommy, sinong nagpakain sa kanya? Yun, pwede rin yun. Pwede rin kasing variables yun. Pwede rin, tama. Kasi, actually, it takes lang one negative experience of feeding for them to refuse it. So, kahit regardless kung favorite nila yan, for example, ikaw, matinik ka ng isda, it will take you, ayoko mo ng isda, natinik ako no last time. So, gano'n. Lalo na sila, learn behavior. Intense yung sensory issues nila, or pwede din, yun nga, baka iba yung naging approach nung pinakain siya. Nung ibang nagpapakain, and yes. Then after, parang na-associate, may chance na na-associate lang din nila na, ay, dumating kasi si ganyan. Yes, So, yes. Yun yung nakakatakot. Oo. So, kailangan natin i-pinpoint ano yung nangyari before dumating si baby, para at least malaman natin. Tapos, usually, yun nga, slowly, i-introduce mo lang ulit na para mas gawin niya or i-try niya ulit. Yun yung binanggit mo rin kanina, yung sa 6 scientific blah blah, something, yung empiricism, yung mga ganon. Kasi kailangan yun, ito yung term, no stones left unturned. Is it this, or this, or this? Kaya nga when we look at things, di ba, on a bigger picture, is it the person? Is it the environment? Is it the activity? Baka mamaya ang pinapakain mo pala, ayaw niya palang malata, gusto niya pala yung matuyuto yung kanin. Baka mamaya, nagigets. So, ganun natin siya tinitingnan. Ngayon, ako naman, sa intervention, baliktad naman. Pero again, maganda yung suggestion ni Teacher Joanne, ha? Pwede rin natin explore. Kaya nga siya experimental, di ba? So, ayan. So, ngayon, ang akin naman doon, ang take ko naman doon is that, baliktad. Nandito yung baby, nandito yung kid, nandyan yung daddy, nandito yung mommy. Tatlo sila. Kasi kung behavioral naman ang pinanggagalingan niya, you need to show the attention, especially kung attention yung function ng behavior, you show them na the attention is all together within the family. Yun yung secondary suggestion ni Teacher Joanne. Later on, di ba? Sa akin naman, pwede mo... It comes hand in hand. Totoo. So, depende na din sa family. Sa family dynamics, saka sa presentation nung saan ba siya mas magre-respond. Kasi kung ako yun, kasi hindi mo pwede pakainin ng kanin yung baby eh. Diba? Ngayon, example, pwede mong gawin sa part ng ABA, shaping. Shaping mo, ano mo gagawin mo? Oh, daddy, it's your turn to eat. Baby, it's your turn to drink. Mommy, it's your turn to eat. Kuya, it's your turn to eat. Shaping ka ngayon. Tapos hanggang sa approximation. Like sa example, chicken nuggets. Gusto niya malulutong. O di chicken nuggets kayo isa-isa. Mag-gauge mo lang, magkaroon ka lang ng behavioral momentum. Makuha mo lang yung setup na, uy, nakukuha niya yung sequence. Uy. So that's on a behavioral aspect naman when we look at things. Tapos ngayon, kung hindi talaga gumana, baka mamaya yung sa aspect ng feeding na talaga, sensory issue na siya. Baka mamaya, kasi ang management usually ni Teacher Joanne doon kapag feeding, one-on-one eh. Diba? Tapos more of food exploration, diba? Mga ganun. Depende sa concern, sa concern. Pero yun, kung hindi, mag-work. Yun. So, pwede yung i-explore. Ayun. So, kung kunwari, intervention-wise, gagawin mo, let's eat. Okay, teacher's turn, shaping mo. So, yun yung difference. Kasi yung difference natin, we're gonna go back on the concepts of ABA. So, doon tayo pabalik. Okay?